Mag-home service pala muna tayo ngayon dito sa Subic. Ayan po pala si ma'am ang aayusan natin. Good afternoon. Ang ganda pala dito sa bahay ni ma'am. Presko, mahangin at maaliwalas. At sabi ni ma'am, pahinga daw pala muna kami. At sabi ko kay ma'am, ang ganda naman dito. Pagkagising mo ng umaga, bundok at magandang kapaligiran ba naman ang bumungad sa'yo? At sabi ni ma'am, tignan ko daw yung likod ng bahay nila. Grabe, yan pala yung bumungad sa akin, ang gandang tanawin. Dito pala sila nakabili ng lupa, tapos nagpatayo na lang ng bahay. Ginabi na pala kami dyan sa pag-aayos ng buhok ni ma'am. Tapos may videoke pala sila. Kaya sabi ko kay ma'am, kanta muna ako. Wala pala silang kapitbahay dyan, kahit anong oras pwede mag-videoke, o diba? At ayan na pala ang buhok ni ma'am. Talagang mapapainom ka na lang ng isang banig ng biogesic sa buhok ni ma'am. Hindi biro lang. May nag-recommend pala kay ma'am. Salamat nga po pala Ate Jackie sa pagre-recommend sa akin. Hindi ko po sasayangin ang tiwala nyo. At maraming salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa akin at sa mga nagre-recommend. Hindi ko po sasayangin ang tiwala nyo. At nababad na nga po pala namin ang buhok dyan ni ma'am. Sabi niya, pili daw muna kami ng merienda namin. Habang nakababad ang buhok ni ma'am, ayan, pwede na pala siya tumayo or maglakad. Ito nga ang kagandahan sa mga nagpapa-home service. Pag nasa bahay ka lang, magagawa mo pa ang mga gusto mo. At ayan si ma'am, sabi niya, pili daw kami ng merienda namin. Kumuha na ako dyan 3 piraso para sa kasama ko. Tapos sabay soft drinks, o diba? Busog na naman kami nito. Garado na naman kami magreban nito. Hindi kami gutom. At yan pala kasama ko si Ate Jessa. Nahihiya kasi siya. Sabi ko, ako nakukuha ng merienda namin. At yan naman pala yung kapatid niya. Siyempre, bibigyan ko na din. At habang nakababad pala ang gamot sa buhok ni ma'am, sabi niya, gupitan ko daw pala muna yung husband niya. At sabi pala ni ma'am, ilang years na daw palang hindi nagpapagupit si sir. Wala daw kasi siyang tiwala sa mga barbero. At sabi ko na ma'am, subukan niya ako. At ayun, nagtiwala sa akin ng asawa niya. Sabi ko kay ma'am, ako nang bahala sa gupit niya. Pili kung kinakaya na bumangon isa sa kama kahit ginawa ko na tubig ang alak dito matama sakali na magbago ang isip mo ako'y lagi lang namang nasa gilid mo kaso nga lang kahit anong pilit ko ako'y di mo nakikita. At ayan, tapos ko na pala gupitan ng asawa ni ma'am. Na-blower na pala namin yan. Ngayon pinaplansya na namin ng pino. Dapat saktuhan na ang nipis ang pagkuha ng plansya para hindi na bumalik ang buhok ni ma'am. Hindi ko na pala pinakita, na-applyan ko na pala ng rebanding number 2, yung retilizer. At hindi ko na rin pala pinakita yung pagplansya sa kanya ng buo. Gagawa pala ako ng tutorial kung paano mag-reband. Abangan nyo po. Grabe, sobrang haba pala ang buhok dyan ni ma'am, pero sulit. Hindi ko na pala pinakita, na-applyan na pala namin yan ng precision treatment. Pero tignan nyo naman, blower pa lang yan pero bagsak na. Makikita pala ang reband sa pangalawang balnaw. Kapag na-blower tapos sumabog, ibig sabihin babalik po yun. Pero kapag na-blower na toyo, ganyan kabagsak, 101% hindi na po pala babalik yan. Tignan nyo naman, blower pa lang pero bagsak na. Makintab na, smooth and shining ng buhok ni ma'am. At ayan, tapos na kami. See the result. Mga ka-solid supporters, papalo naman po si Ma'am Angel. Solid supporters po natin yan. Magbablog po siya, supportahan po natin. Thank you for watching.